Glory to God. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Sino po sa inyo dito masaya sa hapong ito? Taas ang kamay lahat ng masaya at naniniwala na ang Panginoon bago siya nakarating sa lugar na ito, nauna na sa Kanya. Can I hear amen on that? Glory to God. So, purihin ang Panginoon. Nandito po tayo ngayon. We are in the first Sunday of the month. At last month, pinag-usapan natin, it's all about able to accelerate. Lahat po tayo tinuruan on how to grow spiritually, no, sa ating journey, sa ating walk with the Lord. And this month, ang ating pong panibagong theme, it's all about able to believe. Sino po sa inyo dito naniniwala pa rin sa Panginoon hanggang ngayon na merong breakthrough siya sa Panginoon? Can I see hands right now? Lahat ng naniniwala. Bibigyan tayo ng Panginoon ng breakthrough. Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga answered prayer. Naniniwala tayo. Ang bilis po ng panahon. Sino mag-a-agree? May na po ngayon. Parang kamakailan lang January, February, March, April. Ito na tayo ngayon. Malapit na tayo magkalahati ng taon. Susunod na buwan, June na. Amen? Pero salamat sa Panginoon kasi hanggang ngayon, kahit malapit na po tayo sa kalahati ng taon, hanggang ngayon, nananampalataya tayo at naniniwala na kaya pa rin ng Panginoong tumugon sa ating mga panalangin. Kung nag-a-agree ka dyan, pwede bang papalakpak ang mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay sa oras po na ito? Today, ang ating pong pag-uusapan is all about when my plan doesn't match to God's plan. Na po? Paano kaya kapag ang plano mo hindi nagmamatch sa plano ng Diyos sa buhay mo? Paano kung ang inaantay mo sa Panginoon na timing sa answered prayer mo, hindi timing sa paraan na gusto mo? Paano kapag ang tugon ng Panginoon delayed sa paraan na inaantay mo? Ayan ang mga tanong. Ngayon, pag-usapan po natin, ang ating pag-uusapan ay matatagpuan in the book of Mark 5, verse 21 to 43. Lahat po tayo ay tatayo to give honor to the reading of the word of the Lord. And I will be reading verse 21, kayo po ang verse 22. Alternate po nating babasahin ng salita ng Panginoon. And we will focus on this. Sabi po ng verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Verse 22, kayo po, 1, 2, ready, begin. At nagmakaawa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Verse 24, kayo po, 1 to ready, begin. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Verse 26, go. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Verse 28, 1, 2, ready, go. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, kayo po, 1, 2, ready, go. Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang umipo sa damit ninyo? Verse 32, go. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34, kayo po, 1 to ready, go. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Verse 36, go.
At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Verse 38, 1-2, ready, go. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Verse 40, 1-2, ready, go. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, na ang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Verse 42, 1-2, ready, begin. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na wag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat for the privilege of serving you. Salamat sa pribilehiyo na makaawit at makapagtaas ng kamay sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, na kami ay makasamba kanina sa iyo. Sa oras po na ito, ang aming panalangin, patuloy mo kaming turuan sa iyong salita. Salita mo lamang ang marinig sa hapong ito, hindi ang salita ng tao. Gamitin mo lamang ako bilang alulod ng iyong pagpapala. At dalangin ko pa, Panginoon, patuloy na mag-penetrate ka into our hearts at magkaroon, Panginoon, ng rima ito sa aming pong mga buhay. For us, O God, na lumakad ayon sa mga bagay na nais mo at ayon sa kalooban mo, Panginoon. We thank you, Lord God, for this afternoon. We give you back all the glory in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay uupo sa hapon po na ito. And we are going to talk about sa isang lingkod ng Panginoon na ang pananampalataya sa Kanya ay sobra. No? We are going to talk about the life of Jairus. Si Jairus po is a ruler of a synagogue. A holy man. No? One that believed on God. Isang pinuno ng sinagoga. Isang banal na tao. Isang taong lumalakad ayon sa kalooban ng kanyang Panginoon. Isa siya sa naniniwala sa Diyos. Isang lalaking pamilyar sa sobrang dami ng mga problema. At well, in fact, hindi po siya exempted sa problema. Sino po sa inyo dito may problema? Taas ang kamay. Well, in fact, yung naging problema po niya ay hindi po pangkaraniwan because it is between life and death. Patungkol po ito sa buhay at kamatayan ng isang mahal sa buhay, kaya naman hindi po ito pangkaraniwan. Sino po mag-a-agree po sa akin, pag ikaw ay namatayan, hindi po madali. Taas ang kamay. Yung mahal na mahal mo, pagkatapos biglang mawawala sa'yo. Yung taong nakasama mo for so long, yet magpapaalam sa'yo dahil sa isang sakit, dahil sa isang aksidente, or dahil sa isang kamatayan na hindi pangkaraniwang kamatayan. Napakasakit po noon. And there were many synagogue people, no, na kung saan pinapalakas ni Jairus, especially kapag may mga taong namamatayan. At pag may mga taong matindi ang pinagdadaanan, yun po yung tinatrabaho ng isang Jairo. Doon po siya kilala. No? Very siya sa tao, very compassionate sa tao. Pag merong isang members of the church na nagkaroon ng sitwasyong hindi maganda, si Jairus ang number 1 nandyan para to accommodate them. Para paalalahanan sila patungkol sa pagmamahal ng Panginoon. Ganun po ang trabaho ng isang synagogue man po na ito. At dito po sa pangyayaring ito, yung kanyang anak na babae, ang sabi po ng passage na ating binasa, nakahiga sa kama, may sakit. Ganun po siya dinescribe. For sure, pag may mahal po tayo sa buhay na merong sakit at nasa banig ng karamdaman, we do everything na pwedeng makatulong sa kanya. Can I hear amen on that? Sino po sa inyo dito pupunta sa isang espesyalista para lang malaman kung ano talaga yung sakit ng anak natin or ng mahal natin sa buhay? Magko-consult yan sa isang magaling. For sure, kapag nalaman niya, tabalitaan niya,
according sa kung ano ang sakit ng anak niya, ay doon sa lugar na yon. Meron sa isa, sa San Lazaro Hospital, meron akong kilalang doktor doon. Tama po ba? Ganun po tayo. I remember nung si Amon, ay paulit-ulit po, nung baby siya, 4 months, sumunod, 7 months, sumunod, 8 months, nagpaulit-ulit po siya, nagpabalik-balik sa doktor kasi po, matindi yung mga lagnat niya, yung pala UTI. And then we find out na maliit pala yung butas niya. At yung hibla ng buhok ko, mas makapal pa yung hibla ng buhok ko sa butas nung ni Amon. Kaya po siya nagkakaroon ng UTI during that time. Dinala po namin kasi dahil na rin sa isang kamag-anak na nagsabi, doon sa De Los Santos, may isang magaling na doktor. Tama po ba? Siyempre, pag nalaman mo magaling na doktor, you will do. Kahit malayo pa yan, magkukommute ka, makarating ka lang doon sa lugar na iyon para dalin mo yung anak mo na paulit-ulit na dumadanas ng sakit na iyon. At ganoon po yung nangyari sa amin. Ang ginawa po ng doktor, nilagyan ng catheter yung pinaka ni Amon, ari ni Amon, and then nagpump siya ng water, and then sabay na in-x-ray siya. Baby pa lang po siya. Siyempre, pag baby, iyak ng iyak. Sabi ko, Lord, ang hirap pala kapag nanay ka, tas nakikita mo yung anak mo, iyak ng iyak, may sakit ngayon. Ang sabi, ang suggestion sa amin, kailangang tuliin as early as 7 months. Kailangan tuliin. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sabi ko, nung ginawa po sa kanya sa De Los Santos to, sabi ng mother-in-law ko, sabi niya, merong magaling na doktor daw doon, sabi ng tita Jing mo. Kasi ang tita Jing po ni Jeff, nandito sa Children's Hospital, nurse. Sabi niya, merong magaling na doktor doon, you try. Nung pinump siya, pinapump ng water, while in-x-ray siya, para makita kung talagang kung anong problema dun sa ari niya, nakita na manipis, or ibig sabihin, yung pinakabutas napakaliit. The reason kung bakit yung bacterial ay sa kanya, nagkukos ng matinding lagnat. Eto na. Sabi ko, Nay, sabi ko sa mother-in-law ko, by faith, pagkatapos po ng ginawa ng doktor kay Amon, bubuka po iyon. Sige, in-honor ng mother-in-law ko yung decision namin mag-asawa, hindi na po namin papatuli. Ako po naniniwala, doon pa lang sa pag-pump ng doktor, ng water inside para lang paihiin siya at makita habang ini-x-ray sa kanya yung niya, naniniwala ko, lalaki yun ay. Alam niyo ba mga magulang at mga kapatid, si Amon po ay 10 years old na ngayon at hanggang ngayon hindi pa siya natutuli. Bakit? Kasi naniniwala ako dun sa panahon ng Panginoon na dapat gawin sa kanya yon, doon gagawin ng Panginoon, aalaw ng Panginoon. At dun, hindi sa baby pa siya. Sabi ko, Lord, alam ko, ino-honor mo yung pananampalataya namin. Umuwi po kami sa bahay namin, dinala namin yung anak namin, hindi na po nag-ulit yung kanyang lagnat. Bakit? Kasi alam ko, naniniwala ko, ginamit ng Panginoon yung doktor as the doctor pumped the water doon po sa kanyang ari para po siya ay hindi na matuli during that time. At dito po sa pangyayaring ito, yung tatay, merong sakit, yung anak ni Jairus. Ang sabi ng Bible, itong sakit ng bata na ito, hindi minention. For sure, kapag ikaw ay may mahal sa buhay na may sakit, gagawa ka ng paraan. Tama po ba? Ang senaryo ganito, in verse 21, ang sabi ng Bible, sumakay si Jesus sa bangka. Bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, dinudumog na siya ng napakadaming tao. Posible po, bago pa lang dumating si Jesus, doon sa lugar na iyon, nag-antay na si Jairus. Bakit? Kung ikaw ba naman may sakit yung anak mo, gagawa ka ng paraan, malaman, magkaroon lang ng kagalingan yung anak mo na merong sakit at karamdaman. Alam mo sabi po ng Bible, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. Dahil may pangangailangan siya, sabi ng Bible, lumuhod sa paanan ng Panginoong Jesus. No? He waited there. Nung si Jesus nag-arrive, the moment na nakita niya si Jesus, ang sabi ng Bible, ang unang ginawa ng ama, lumuhod. Ang unang ginawa ng tatay, dahil may sakit at karamdaman yung anak, lumuhod. Ang tanong ko po sa inyo, mga magulang at kapatid, when was the last time na lumuhod ka sa Panginoon because meron kang pangangailangan? When was the last time na ginawa mo yung pagluhod sa Panginoon? Pag ginawa mo yan, you are in the desperate situation ng iyong buhay. The telling God, Lord, wala na po akong ibang pwedeng lapitan.
Panginoon, wala na pong akong pwedeng hingan ng tulong. No? Sabi ng Bible, what does Jairus do? He fell at his feet. Lumuhod po siya sa paanan ni Jesus. Of course, pag may mga pangangailangan po tayo, ang ating tendency, luluhod tayo sa Panginoon. Lord, we acknowledge na wala po akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan sa sitwasyon ko. Lord, ina-acknowledge ko na ikaw may kakayahan na tanggalin ako sa sitwasyon na ito. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, hindi lamang siya lumuhod. Ang sabi ng Bible, no, not only, hindi lang siya lumuhod, he pleaded earnestly. Ibig sabihin, nagmakaawa. Hindi po may pwedeng makaawa ang taong hindi desperado. Ang nagmamakaawa lang, yung desperado. Yung wala ka ng ibang pwedeng lapitan. Can I hear amen on that? Sino po sa inyo dito nakaranas na merong isang tao nangungutang sa kanya? No, pwedeng text, pwedeng personal. Pagkatapos maaano ka sa tao kasi bakit nagmamakaawa siya? Na para bang ikaw na lang ang pinakahuling taong pwedeng tumulong sa kanya. Have you experienced that? Na para bang, sige na po, ngayon lang po, pag nagkapera po ako, ibibigay ko po sa inyo. Tama po ba? Kung ikaw naranasan mong mawalan, taas ang kamay lahat ng nawalan. Lahat ng nawalan ng pera. Lahat ng nawalan ng pera. Lahat ng walang pera, taas ang kamay, lahat ng walang pera. Lord, lahat ng mga walang pera, bibigyan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, lahat lang na nagtaas. Yung di nagtaas, bahala sila. Eto na. Tama po ba? Alam niyo po, pag ikaw nakabasa nun, ay, wala daw pera. Eh, ikaw din nangangailangan. Hindi mo masabing, ay, pareho po tayo, nangangailangan. Tama po ba? Pero pag pinag-usapan na dito, wala po kaming makain, ibang usapan yan. Kasi naranasan mong walang makain. Kasi naranasan mong mawalan. Kaya pag sinabi mo yung, okay lang ba ganitong amount? Alam mo, kahit maliit na amount, papatulan niya. Okay lang po ba? 100 lang po, mapahiram ko sa iyo. Kahit kalahating bigas, makakabili na po to. Sa tingin niyo po, yung tao na nawalang-wala, pagkatapos, 100 lang yun ha. Dahil walang-wala siya, yung 100 na yung parang ang laki-laki na sa kanya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, I experienced that today. There is somebody who's texting me. Hindi ko masabi sa kanya, ito lang po yung pera ko, pero kailangan kong maging totoo sa kanya kasi wala naman po talaga. Amen, amen. I send her my screenshot ng GCash ko. This is the amount na nasa loob ng GCash ko. 115.92 pesos! 115. Sabi ko lang sa kanya, sa totoo lang po, sabi ko nga, kung may pera ako ngayon, magsisend ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, okay lang po ba? Ipapasa ko sa iyo yung 115, kahit kalahating kilong bigas, makatulong. Pagdating ng allowance ko, magpapadala ko. Alam mo yung gratefulness ng babaeng ito? Ngayon lang po iyan, bago po ako bumaba. Yung gratefulness niya, 115 lang yung pinasa mo. Parang binigyan mo siya ng 1,000. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi ko nga, grabe itong babaeng ito. Ang liit lang ng binigay mo, but she was thankful sa binigay mo sa kanya. Balik tayo sa buhay ni Jairo. Si Jairo, dahil desperado siya, wala siyang ginawa kundi lalapit siya sa Panginoon, nagmakaawa, lumuhod. Ang sabi ng Bible, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin. Ang plano niya, ito plano niya. Ang plano lang niya, mapapayag niya si Jesus sasama sa kanya. Yun ang po ang plano niya. Mapapayag niya si Jesus na sasama sa kanya sa bahay nila. That is his plan. No? Ano po yung naging response ni Jesus sa pangyayaring ito? In verse 24, ang sabi ng Bible, wow, sumama naman si Jesus. Ngunit, sumunod din sa kanya ang napakadaming tao. Kaya't halos maipit na siya. Pumayag naman. Okay naman. Ibig sabihin, yung plano niya, sumusunod sa kanya. Kasi ang plano lang niya, kakausapin ko si Jesus at pagkatapos papapayagin ko siya na sumama sa akin doon sa aming bahay. Kaya lang may mga taong naengkwentro, ito pong si Jairus na ito.
habang nasa trouble siya, habang nasa problema siya, habang nasa isang pagsubok siya, there are different people na na-enkwentro itong si Jairo. Number 1 na na-encounter niya, sabi ng Bible, the crowd. Can we say the word, the crowd? Oh, sabi ng Bible, daming sumusunod. No? Ang daming sumusunod. Posible po ba sa buhay ng bawat isa sa atin, nagkakaroon ng pag-antala, ng pagpapala ang Diyos sa buhay natin? It's simply because may mga taong hindi masaya sa mga pagpapalang pwedeng ibigay sa'yo. Hello? That sometimes sa buhay natin, nagiging hindrance ang tao, bakit di natin makuha yung mga inaasahan natin? No? Na para bang tatagal tayo because there are people who are what? Inahatak tayo pababa. Remember, ang unang tao na naengkwentro ni Jairo ay mga tao na kung saan sila po ay naging hindrance para makarating ng mas madali si Jesus doon sa bahay ni Jairo. Unang naging hadlang. Eto na. Gusto ko pong remember din po natin that even Jesus nakaranas ng tinatawag na unfair trial. No? Kahit po si Jesus, naranasan po niya yan. Kung nakikita mo sa mundong ibabaw na ito, parang unfair. Parang silang lahat, favorite si ganito, pero ako hindi favorite. Parang sa family, siya lang ang pinapaboran ng nanay ko, pero ako hindi pinapaboran. Brothers and sisters in Christ, okay lang yan sapagkat ang Panginoong Jesus, even siya, nakaranas po ng tinatawag na unfair trial. Hindi po nagtapos sa crowd. Pangalawa na naengkwentro nitong taong ito, ni Jairo, ay yung bleeding woman. You remember the story? May babaeng dinudugo, katulad niya, desperado, nangangailangan ng pagpapagaling. At alam po natin, yung story po na ito, nakaranas po siya ng pagpapagaling because of her desperate move. Ang sabi ng Bible, nung hinawakan niya yung hem, nung damit ng Panginoong Jesucristo, naramdaman ng Panginoon na merong kapangyarihang lumabas sa kanya. At ang sabi po ng mga disciple, bakit niyo po tinatanong, dami-daming tao dito? Tinatanong niyo po kung sino ang umawak sa inyo? Nadami nagigit-git ang mga tao na pushing. Pinupush sila. Yet, sabi ng Panginoon, merong umawak sa kanya. Na-identify ni Jesus yung taong nagpaalin, yung taong nagpalabas ng kanyang kapangyarihan noong oras po na iyon. Alam niya na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya nga nung hinawakan ng babaeng ito, yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, sabi po ng Bible, pinagaling siya. On that very moment, nakaranas po yung babae ng pagpapagaling. Kaya nga dito makikita po natin, 12 years na dinudugo. No? 12 years na dinudugo. Pag sinabing dinudugo, alam niyo po, hindi po dinescribe ng Bible na paunti-unting dugo. Ang sabi ng Bible, inaagasan. 12 taon, nagpatuloy sa pagdurugo, inaagasan, araw at gabi. Take note, araw at gabi, ang tanong, buhay ka pa nun? Yung babae, grabe po. And dinescribe din ng Bible that even yung babae ito, dumating siya sa sitwasyon na nagpunta na siya sa napakadaming doktor. Naubos ang kanyang ari-arian para lang sa makapagpagamot. Pag nabalitaan ng babaeng ito na may magaling na espesyalista sa lugar na iyon, pupuntahan niya yon. Why? Because sabi ng Bible, pagod na siya, ayaw niya na ng ganong kalalagayan. And to make this story short, ang sabi ng Bible, even yung babae nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Is it possible na si Jairus, nung narinig niya to, is it possible na tumaas yung spirito niya? Bakit? Naglalakad sila, si Jesus kasama niya, pagkatapos sasabihin, sinong umipo sa akin? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Tapos sasabihin ng mga disciple, Panginoon, paano mo naman malalaman kung sinong umipo sa'yo na pagkadami-dami namin dito? Pero maliwanag sa Panginoon, may humipo sa Kanya na nagpalabas ng Kanyang kapangyarihan. When is the last time you prayed to the Lord at ang Panginoon lumabas ang kapangyarihan because of your prayer? Hello, may kausap po ba ako ngayon? When is the last time you go to church, you encounter the Lord, pagpunta mo sa church, teka lang Lord, hindi lang ako basta-basta lalabas sa church na ito nang wala lang. Lalabas ako na naengkwentro kita face to face. Hindi man kita nakita ng mata sa mata,
Pero naniniwala ako that your very presence ay naramdaman ko at naranasan ko sa lugar na ito. When is the last time? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Eto na. Sabi niya, yung babae dito, makikita natin, 12 years sinudugo, pinagaling. Ako po naniniwala, nagkaroon ng a little bit hope itong si Jairus. But Satan, will not allow us to enjoy good news for long. Ang ayaw ni Satan na masaya ka. Ay, teka lang, may good news ka? Ay, ayoko ng ganyan. Ayaw po ng kaawa yan. Ang gagawin ng kaawa, yung good news mo, papalitan niya ng alin? Ng bad news. Isang mensahe ang paparating na bubulaga sa pananampalataya ni Jairus. Ano po yung message? Ito po yung mensahe, the message. Ang mensahe, sabi ng Bible in verse 35, babasahin natin ng malakas, 1, 2, ready, begin. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. What will be the message? Patay na. Ang dahilan kung bakit siya nandoon, makikipag-usap sa Panginoon para sa anak niya, pero ang mensahe na dumating sa kanya, patay na. Nung nakita niya yung babae na pinagaling, nagkaroon ng a little bit hope. Bakit? Uy, grabe ha, hinipo lang niya yung hem ng Panginoon. Nung nahipo niya, gumaling. May pag-asa. Si Satan hindi natutuwa. Okay, may pag-asa. Hindi kita bibigyan ng pag-asa, may bad news akong ibibigay sa'yo. Eto bad news. Pagkasabi sa kanya na patay na, ang sabi dito, wag na po ninyong storbohin. Na parang sinasabi, wag mo nang abalahin ng guro. Na sa madaling salita, hindi ka na niya matutulungan, umuwi ka na. Patay na yung anak mo. At kahit naman po tayo, pag science ang pinag-usapan at sinabi ng doktor, patay na siya, wala na po tayong magagawa, patay na. Tama. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Tama. Pag sinabing may sakit, pagkatapos declared as death, 2:45 p.m., patay na. Ang tendency ng tao, paniniwalaan yon. Even this time, ang sabi ng Bible, nung nagbigay ng mensaheng patay na, pwede, paniwalaan niya nun, yung gara naman, kaya nga ako nandito para itong aking anak ay gumaling pero pagkatapos, malalaman ko patay na. Sometimes sa buhay po natin, sino mag-a-agree sa akin, napakadaming message na naririnig tayo. It is maybe a negative message. It is a message of the world. It is a message na walang pag-asa. It is a message na wala nang mangyayari sa buhay mo. It is a message na hindi na magbabago yan. It is a message na para bang wala na talagang hope sa mundong ito. But brothers and sisters in Christ, we as Christians, sino mag-a-agree po sa akin, sometimes we tend to focus on negative. Minsan nakafocus tayo sa mga pangit. Minsan nakafocus tayo sa mga naririnig natin. Whether we like it or not, mas malakas yung hatak ng mga negatives instead of positive na mga naririnig natin sa paligid natin. At dito po sa pangyayaring ito, yes, nagkaroon ng a little bit hope. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, dito sa sitwasyon na ito, si Jairo, he looked at Jesus not knowing what to say. Tinignan niya si Jesus, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Nagpunta ako sa iyo kanina, humihingi ng tulong, sabi mo, sasama ka sa akin, kaya lang, wala na, patay na. Pero during that time, ang sabi ng Bible, wala siyang masabi. Nakatingin siya sa Panginoong Jesus, pero naunawaan na ng Panginoon yung tingin na yon. And Jesus looked at him in his eyes and said, "Be not afraid, only believe." Sabi ng Panginoon sa kanya, Jairus, be not afraid, only believe. Huwag kang matakot, manampalataya ka. That is the exact word na binanggit ng Panginoon sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ka-impact yung word na ito sa buhay mo. But you know what, brothers and sisters in Christ, sa akin, napakatindi ng impact ng salitang huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Lalo na sa mga sitwasyon that you are desperate, sa mga sitwasyon na para bang walang pwedeng tumulong sa iyo maliban sa Diyos, sa mga sitwasyon na para bang walang pwedeng, alam mo yon, makapagtanggal sa iyo doon sa pangyayaring iyon maliban sa Kanya, para po sa akin ang salitang ito, very big. Yung sabihin ng Panginoong, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Hindi ko po alam.
Ako po naniniwala, nagsalita si Jesus at itong salita ng Panginoong Yesus sa kanya, nagbigay ng, alam niyo po yon, may kapangyarihan na pagsasalita. Do not be afraid, only believe. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At ako po naniniwala, even the enemies of Jesus, dinedeclare, sinasabi, that no man spake like Him. Walang nagsalitang kagaya niya, sapagkat kakaiba siya pag nagsalita. They even said that sa Panginoong Jesucristo, wala pa akong narinig na nagsalitang katulad ng lalaking ito. Even the enemies of Jesus. Or maybe, it was how, it seems confidently, sa pagsasabi niya, bakit? Kasi naniniwala siya that the Lord is moving doon sa sitwasyon niya. Pero alam niyo po, naisip ko po, dito sa pangyayaring ito, hindi siya nagsalita, pero alam ko, sa puso ko, nagsisimulang mabuo ang pananampalataya ng isang Jairus. Bakit? Teka lang, hindi ko na alam. Kanina lang kausap kita, sabi mo sa akin, sasamahan mo ko. Ngayon, ito ang balita, sinasabi sa akin, patay na ang anak ko. Sasama pa ba kita? Pero alam niyo po, sabi ng Bible, na nahimik si Jairus. Brothers and sisters in Christ, can you remember back to the day when this historical Jesus become real sa buhay mo? Kung babalikan mo yung buhay mo bago ka nakakilala sa Panginoon, naaalala mo ba yung araw na itong makasaysayang Jesus na ito naging isang totoo sa iyong puso nung oras po na iyon? Do you remember that? The first time you encounter the Lord. The first time na sinabi ng Panginoon, "Nak, mahal kita." The first time na sinabi ng Panginoon, tatanggalin kita dyan sa lugmok ng pagiging makasalanang babae, pagiging makasalanang lalaki, at iaahon kita dyan, at ikaw ay papalitan ko ng iyong bagong kasuotan. Do you remember that? Ako po, pagbabalikan ko paano ko tinawag ng Panginoon when I was grade 5, hindi ko po yun makakalimutan at paulit-ulit kong ikukwento. Bakit? Nung ako po ay grade 5, that was my encounter with the Lord. Imagine, sabi ko nga, Lord, wala pala sa edad. Kasi during that time, daladala ko po yung mga kapitbahay po naming maliliit. Saksiyan si Shirley. Daladala ko yung mga kapitbahay naming mga gusgusin maliliit doon po sa church namin. At pagkatapos, ayoko pong sumasama sa Sunday school. Pero meron po kasi ang church na parang balcony. Ito po yung pinaka-stage. Ayan, mayroong nakahang na balcony dyan. Nandun po ako kasama ng mga batang maliliit. Alam niyo po, natatandaan ko lang, kasama nila ako doon, during praise and worship team, kanta, habang umaawit, habang nag-worship, isang kanta ang nagpaano sa akin, para ako ay talagang totally, Lord, kailangan po kita sa buhay ko. Alam niyo po, during that time, yung song na yon, dalawa yon, yung Draw Me Near at saka yung In Christ Alone. Sabi ng song, draw me near your presence, O Lord. Draw me near to you, O loving God. I long for you, my heart, worship you alone. Draw me near your presence, O Lord. Habang kinakanta siya, tumutulo yung luha ko, hindi ko maintindihan. I was young during that time. Umiiyak ako, sabi ko, parang merong something sa akin na niyayakap ako. Alam niyo po yung mga batang maliliit na kasama ko, nakatingin sila sa akin. Habang umiiyak po talaga ako, grade 5 ako eh. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, pakiramdam ko, ako yung kinakausap, na yung presensya mo, yung pagmalapit, yung presensya mo, for sure, yayakapin mo ako. Pakiramdam ko, niyayakap po ako ng Panginoon during that time. Umiiyak ako. Tapos sinundan pa ng In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. Napansin ko po yung sarili ko. I was crying before the Lord, asking sa Lord, Lord, kailangan kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. At kahit bata ako, gusto ko makilala ka. At alam niyo po, from that day on, Shirley saksi yan, kasi kababata ko yan, saksi siya,
No? Alam niyo po, that day on, hanggang ngayon, why I am serving the Lord? It's simply because naranasan ko kung paano ko kinuha ng Panginoon sa isang batang pagiging palamura, isang batang walang respeto sa matanda, kahit matanda, minumura ko during that time. But thank the Lord. Because when I encounter God, that is the turning point ng buhay ko. Until today, no turning back. I will serve the Lord until my breaths run dry. Mga magulang at mga kapatid, pinapaalala po sa atin ang salita ng Panginoon. Umasa tayo sa Panginoon. Just like Jairo, na nahimik siya. Na Lord, bahala ka na. Something like that. Hindi siya nagsalita. Pinanghawakan niya yung pangako ng Panginoon. Pinanghawakan niya yung mga pangako ng Diyos. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, napaka-importante ng mensahe. Si Jairo, nung nagsalita na ng Panginoon sa kanya na huwag ka matakot, pinanghawakan niya yun. Sa buhay po natin, very important ang message. Ano pong pinoportray natin every time na nagpo-post tayo into social media? Ano pinoportray natin every time na tayo po ay nagsasalita? Anong buhay ang pinoportray po natin every time we act? Anong buhay ang pinoportray natin on how we live? Paano po tayo namumuhay sa mundong ito? Alam niyo po, may problema, pero ginawa ng solusyon ng Diyos ang problema. Problema, crowd. Pero sabi ng Bible, in verse 37, hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanyang mga tao. Maliban kanino? Kina Pedro at yung magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo na yung mga tao. May mga nag-iiyakan na, may mga nananagoy na. No? Yung una, sabi natin, ang naengkwentro ng Panginoong Jesus, walang iba, kundi sino? Crowd. Pangalawa na naengkwentro ni Jairus, yung bleeding woman. Yung babaeng dinudugo. At yung pangatlo na na-encounter ni Jairo, walang iba kundi yung mga mourners. Can we say the word mourners? These are people na sasamahan ka at iiyak kasama mo. Meron po ba kayong mga kasama ganon? Iiyak kasama mo. No? Sa pinagdadaanan mo. Makikisimpat siya sa'yo. Okay lang yan, kaya mo yan. Pero you know what, brothers and sisters in Christ? There are dangers na sumama sa isang mourners. Bakit? Posible, nasasamahan ka niya at tatapikin ka niya during the time na ikaw ay magkakaproblema. Pero wag nating kakalimutan that even mourners, hindi ka niya matutulungan sa pag-grow mo spiritually. Bakit? No? Siya ang tao na nagbabalidate ng nararamdaman mo. Valid yan. Yang nararamdaman mo, valid yan. May narinig ka na bang mga tao nagsabi valid yung nararamdaman mo? Walang problema po. Mga taong very compassionate and very sympathetic. Yan po yung mga taong magsasabi sa'yo, kaya mo yan, huwag kang susuko. Pero, may danger po dyan. Bakit? Kasi, alam niyo po, hindi kanya matutulungan to accelerate. Hindi kanya matutulungan to grow. No? Siya yung magpapacify ng emotion mo. Okay lang yan. No? Pero believe me, brothers and sisters in Christ, no, pag sinabi na ng Diyos sa'yo na you have to go to the next direction ng buhay mo, hindi ka basta-basta makakaalis. Hindi mo basta-basta mapupuntahan. Bakit? You are entangled with your emotions. Nakatali ka masyado sa emotion mo. Kaya 20 years na, 30 years na, 10 years na, hindi ka pa rin makapag-move on. Why? Kasi may mga taong sinabing valid yan, okay lang yan. Sabi mo sa katabi mo, danger. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi lahat ng nagsasabing okay lang yan, valid lang yan. Ang susunod na sasabihin dapat niyan, pag mahal ka niyan, may mali ka na. Ang sasabihin niya sa'yo, yung bagay na magkokorek sa'yo. Baka it's about time na talikuran mo na yung emosyon mo na yan at simulan mo nang mag-move on. Yaan ang totoong nagmamahal sa'yo. At yung pang-apat, and I will end with this, na-enkwentro, na-meet ni Jairo during his trouble. Number 1, the crowd. Number 2, the bleeding woman. Number 3 na na-encounter niya. Sino po yung number 3? The mourners.
Hindi ko po sinabing masama yung sinasabing, uy, kaya mo yan. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko, may mga tao na aalagaan yung emosyon mo. Pero I wanna tell you, even your emotion is dangerous. Hello? At yung pang-apat na na-encounter ni Jairo, walang iba, the miracle worker. In verse 39, sabi po dito, pagpasok niya, ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay yung bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan po siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Mga magulang, may mga hindrance. Ang hindrance yung mga tao. Okay, sabi ng Panginoong Jesus, dahil hindrance kayo, lumabas muna kayo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Naniniwala po ba kayo yung mga hindrance sa mga bagay na ipagagawa sa atin ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin? Hello, yung maghihinder sa atin para tayo maging effectively, nagagamitin ng Lord in the ministry, i-remove ni Lord. At dito sabi ng Bible, hinawakan ni Jesus yung kamay ng bata at sinabing, talita kum, na ang ibig sabihin, ineng, bumangon ka. Nooy di, bumangon ang bata at lumakad. At labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Sabi dito, mahigpit na ipinagbili ni Jesus, huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Pumasok sila sa silid, 3 sa mga alagad, yung mga magulang. Si Jairus, na may bagong natagpuang pananampalataya, na naniniwalang bubuhayin ni Jesus yung kanyang anak na babae, yung kanyang asawa, na malamang nabagabag kasama ng mga mourners, umiiyak. Bakit? Patay na. No? At gayon din naman, yung asawa niya na tila nagtitiwala, na Lord, naniniwala ako, may magagawa ka. Totoo po hindi ayon sa timing ni Jairus. Hindi ayon sa nais niyang mangyari. Yung plano niya, abrupt, tinawag niya, sinabi niya kay Jesus, sama po kayo sa akin, may anak ako doon, may sakit, ipanalangin niyo, patungan niyo ng kamay. Pero bago pa nangyari po iyon, nakita po natin, may mga hindrance. Yung crowd, dumating yung bleeding woman, siguro it takes minutes, not only minutes, maybe hour pa. Sumunod, pagkatapos nun, dumating yung mga, doon sa lugar na pinuntahan niya, nandun yung mga mourners, may mga nag-iiyakan. Hello? Valid ba na umiyak? Lalo pag namatayan, valid, pastora. Because we are human, we have emotions. Valid, pastora. But you know what, brothers and sisters in Christ, there are times that sometimes ayaw ng Panginoon that we tend na tayo ay manatili doon sa ating emosyon. But the Lord wants us to believe, to move on, and to go on dun sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. How's our attitude when our plans doesn't match to God's plan? Kamusta yung karakter natin pag hindi na umaayon sa atin yung sitwasyon? Kamusta? How do we respond on that? Paano ka nagre-response kapag wala na? At wala nang tugon ng Panginoon? Lord, parang ang unfair. But gusto kong ipaalala sa atin, be not afraid, only believe. Huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Because the very word of the Lord is true. Hindi po siya magbabago ang salita ng Panginoon. Sabi nga ng Diyos, is anything too hard for me? Nak, meron bang mahirap sa akin? Meron ba akong hindi magagawa? Meron ba akong hindi kayang gawin? That sometimes, nawawalan tayo ng pag-asa. Lord, ang laki na po ng utang ko. O Lord, ang laki na ng babayaran ko sa Meralco kasi bakit aircon ka ng aircon? 10,000 na yung babayaran mo. Tama po ba? Lord, sabi naman ng iba, pastora, okay lang mag-aircon. Wala pong masama sa aircon. Maniwala po kayo sa akin. Kasama niyo po ako dyan. Wala pong masama yung aircon, pero po problemahin natin pagkatapos ng aircon, kamusta yung babayaran natin? Can I hear amen on that? Pagkatapos ng aircon, kamusta kaya? No? Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, naniniwala ako, the Lord that we serve is true to His promises. He is faithful na ibibigay niya anumang pangangailangan natin. Why?
No, sabi nga ng iba, mainam lang mag-aircon. Kaysa naman ikaw ay pumunta sa ospital pagkatapos ang babayaran mo, mas malaki pa. Hello? May kausap po ba ako ngayon? But you know what? Balikan natin. Si Jairo po, nanampalataya. Same as you. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Manampalataya ka. Ano man ang iyong kalalagayan, alam ng Panginoon. Alam ni Lord ang sitwasyon. And He is working behind the scene. Believe me, brothers and sisters in Christ, kung sa dami ng problema, mas madami po ako sa inyo. But I don't want to make kwento. But sa Panginoon ko iniiyak ang lahat. Ibinibigay at pinananampalatayanan ng Lord, naniniwala ako. You are working. Magtitiwala ako sa iyo. The once that I lift up my hands and saying, God, I surrender everything. I surrender my family. I surrender my finances. I surrender my health. I surrender everything, Lord. It means a lot of me. Why? Ito'y pagsasabi sa Panginoon, Lord, hindi ako, wala akong kaya, kundi ikaw, may magagawa ka pa sa sitwasyon ko. Sa oras na ito, tatayo po tayong lahat in the very presence of God. We will continue to seek the face of the Lord. Lord, you know me. Alam mo, Panginoon, yung aming iba't ibang sitwasyon. And today, Father, in the name of Jesus, those who are in the situation, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan mula sa iyo, right now, in the mighty name of Jesus, just like what you did, Panginoon, sa bleeding women, Lord, for 12 years, Lord, suffering, bleeding, oh God, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kami, Panginoon, na nakakaranas ng sakit at karamdaman, same as sa anak ni Jairus, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, by your stripes we are healed right now. In the mighty name of Jesus, Lord. Those, Panginoon, na nangangailangan when it comes in finances, Lord, right now, in the mighty name of Jesus. Lord, we are praying, Lord God, for financial breakthrough right now. Hallelujah. We believe, oh God, Lord, naniniwala kami, Panginoon, at patuloy na pangahawakan ng salita mo, Panginoon. Be not afraid, only believe, oh God. Hindi kami matatakot sapagkat naniniwala kami ang nangako sa amin, hindi tao, kundi ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng mga makapangyarihan. And right now, we are claiming, Father, we are claiming that we have answered prayer in the mighty name of Jesus right now. We are claiming, Lord, that we have breakthroughs, God. Lord, dalangin po namin sa hapong ito. I-break mo kami, Panginoon, for us to be, Panginoon, as we broke, Panginoon, as we, kami, Panginoon, na nakaranas ng brokenness, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, that you will make us whole once again. Sapagkat ikaw ang Diyos na magbubuo sa bawat isa sa amin. Right now, gawin niyo pong altar yung kinatatayuan mo sa oras na ito. Hallelujah. As you're standing right now there, continue to seek the face of the Lord. Continue to seek the face of the Lord right now. Ora karabasi karabababahay. We will continue to believe, Lord God. We will continue to believe, Jesus. Hallelujah. Because you are true to your promises. Ora karabasi karabababahay. If you have many prayers right now, hallelujah, at nais mo na dumulog sa Panginoon, pagbilang ko ng 3, pupunta ka dito sa harapan. Lord, as a step of faith, andito ako ngayon sa harapan, Panginoon. Tatakbo ka. If you wanna kneel down, you will kneel down before the Lord, asking, Lord, I need you. Just like Jairus, Lord God, I am desperate. I am desperate, Panginoon. Right now, at the count of 3, nagnanais ka na ipanalangin sa oras na ito. Ora karabasi karabababahay. 1. Nais mong ipanalangin ka. 2. 3. Huwag ka mahiya. Tumakbo ka sa harapan. Run to the altar right now. Kung nais mong lumuhod, Lord, I need you. I need you, Lord God. This is my prayer. This is my prayer, oh God. Ora karabasi karabababahay.
continue to believe to the Lord right now. The Lord is moving right now. He is working behind the scene. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa oras na ito. The Lord is looking for somebody. He's looking for a man and women right now na lalapit sa Kanya at magsasabi, Panginoon, wala akong magagawa sa buhay ko. Without you, Lord, wala akong magagawa. But God, Ikaw, Panginoon, ang may kakayahan. Natanggalin ako sa sitwasyon kong ito. Ikaw ang may kakayahan, Panginoon, na ilipat ako sa isang sitwasyon na alam ko, Panginoon, magpapasaya sa iyo. Right now, as you close your eyes, seeking the face of the Lord. Continue to seek the face of the Lord right now. Ora karabasi karabababahay. Gawin mong altar yung kinatatayuan mo sa mga oras na ito. He is working in your situation. We will be still, Lord. We will be still, Lord God, for you are God who see us through. Mananatili kami sa mga pangako mo, Panginoon, sapagkat tapat kang nangako sa bawat isa. If you want to kneel down to the Lord, pwede kang lumuhod sa Panginoon. Lord, here am I. Here I am, Lord. Andito ako ngayon sa iyong paanan, Panginoon. Surrendering my life to you. Surrendering everything into your hands, God. Just like Jairus, Lord, I am desperately, Lord God, enough, Lord, to come to your presence right now, seeking your face. Ora karabasi karabahay. Ora karabasi karababahay. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. Let's all lift up our hands to the Lord. You are faithful, Lord. Hallelujah. Forever I lift my hands to believe again. Patuloy kaming mananampalataya sa iyo. Patuloy kaming maniniwala sa kakayahan mo at ginagawa mo sa aming mga buhay. Ora karabasi karababababahay. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open our eyes, Lord. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge. God, you are our refuge and strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. You are faithful, God. Oh, we bless your name, oh God. Patuloy ka naming, Panginoong, sinasamba sa aming mga buhay. And today, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, that when we leave this place, Lord, we know, Lord, that your very presence is upon us, God. Wherever we go, Lord, kasama ka namin, Panginoon. And we are not afraid, Lord, because we do believe, God, na kasama ka namin saan man kami magpunta. Right now, let's all lift up our hands to the Lord. Let's continue to receive the prayer of blessing. Father, we thank you, Lord God, for your word. Thank you for reminding us, oh God, na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nakakababatid ng aming mga buhay. And you are working behind the scene. You are in control of our situation. And today, oh God, we will continue to receive, Panginoon, from you the word of God. Hallelujah. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. The Lord give you an extraordinary faith. I In receive. the mighty name of Jesus, amen and amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito,
Nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.